wabarakatuh. Assalamualaikum. Naririnig niyo ba ako? Po, brother. Good evening po ulit. Okay. So, mag-start tayo ha. Papasok ng iba. Hindi masayang yung... Nakuha natin last week ata yung ano natin na nakapag-class tayo about dun sa 5 pillars of Islam. Naalala po ba ninyo? Nakapasok po ba kayo noon? 5 pillars of Islam. Mag-share ako ng whiteboard. So, meron tayong 5 pillars o di kaya 5 haligi ng Islam. 5 haligi. Ano pa yung guys? May makaano sa inyo, makaalala kung ano yung 5 pillars of Islam? Meron po ba yung 5 haligi ng Islam? Five pillars of Islam. 5 Prayer po. haligi ng Islam. Prayer po. Ano yung pinakauna? Na 5 haligi ng Islam? Shahada po. Shahada. Okay, naiwa. Masya Allah. Shahada. Salat. Zakat. Shahadatain. Salat. Shahadatain. Pangalawa ay yung sala. Ano yung pangatlo? Zakat. Zaka, Masya Allah. Pangatlo ay zaka. Zakat. Ang pangapat ay Saum Ramadan. Yung pag-aaral sa buwan ng Ramadan. Ang panglima ay ang Hajj. Yung pagbisita sa Makkah. So, malino ba? Nakikita ba ninyo? Okay. Ang shahadatain, ito yung pagsasaksi natin na si Allah ang siyang karapat dapat sambahin, wala nang iba. Siya lamang ang dapat nating sambahin sa katotohanan. Wala nang iba. Sa kanya tayo sumasamba. Wala na tayong kikilalanin pang dapat sambahin kundi si Allah subhanahu wa ta'ala lamang. At ang pangalawa ay ang Propeta Muhammad ang siyang
huling sugo, propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yun yung nagawa ninyo, yung pagyakap ninyo sa Islam na kayo ay nagsyahada. Yun ay pagsasaksi na walang ibang Diyos na karapat dapat sambahin kundi si Allah subhanahu wa ta'ala lamang at si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam siya huling sugo na pinadala sa sanlibutan. Yun yung tinatawag na shahadatain. Kabilang yan sa 5 haligi ng Islam. Kabilang sa 5 pillars of Islam. Ha? Isa yan sa mga haligi ng Islam, yung tinatawag na shahadatain. So ang pangalawa ay ang salah. Ang salah, ito yung 5 beses na pagdarasal sa isang araw. Ha? Yung salah, yung paggunita, pagdarasal sa Allah subhanahu wa ta'ala, at meron tayong 5 beses na pagdarasal, tayong mga Muslim, meron tayong 5 beses na pagdarasal sa isang araw. Unang-una ay ang Fajar, pangalawa ay ang Duhur, pangatlo ay ang Maghrib, Fajar, Fajar, Duhur, Asar, Maghrib, Isha. Okay? Yan yung 5 times na prayer. Ang salah, meron tayong Fajar, Duhur, Asar, Maghrib, at saka Isha. 5 beses na pagdarasal sa isang araw. At isa sa mga kagandahan nito, nagsusulat si Arlene, wag mo i-click yung pen. Sorry po, natitindot. Sorry po, Na-click mo natitindot. yung 5 natin, isa sa mga kagandahan nito bilang isang Muslim na nagdarasal ng 5 beses sa isang araw, ay ito yung nagbubura ng ating mga kasalanan sa kada araw. Lahat tayo kasi nagkakamali, nakakagawa tayo ng kasalanan. Tayo ay hindi perpekto. Nakakagawa tayo ng kasalanan. Sa maraming mga paraan. Minsan alam natin, minsan hindi rin natin alam na nakagawa pala tayo ng kasalanan. So, isa yung pagdarasal natin sa kada araw, 5 beses sa araw, nagbubura ng ating mga kasalanan. Ito yung isa sa kagandahan ng pagdarasal. Sabi nga ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya sa kanyang hadith, sabi niya kapag yung isang taong nagdarasal ng 5 beses sa isang araw, isipin ninyo, sabi niya, na yung taong meron siyang batis sa labas ng kanyang pintuan ng bahay niya, sa labas ng kanyang pintuan sa kanyang bahay, at sa batis na yon, sa tubig na yon, doon siya naliligo ng 5 beses sa isang araw. 5 beses siya maliligo doon sa isang araw, may matitira pa ba sa kanya na dumi? At ang sagot ng mga sahaba, sabi niya, wala na. Dahil 5 beses siyang 5 beses siyang maliligo sa isang araw, wala na siyang matitira yung dumi sa kanyang katawan. So ganun din. Ang pagdarasal, ganun din sabi niya ang salah, pagdarasal. Sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pag 5 beses tayong nagdarasal, para tayong 5 beses na naligo, na nabubura yung ating mga dumi. Pero yung nasa atin lang spiritually, ay yung ating mga kasalanan ang nabubura. Nabubura ang ating mga kasalanan pag nagpray tayo ng Fajr. Sa Fajr na yun, sa pagpasok ng hindi pa sa dawn time, hindi pa pumapasok yung araw. Yun yung tinatawag na Fajr. Hindi pa nagbubukang anong tawag nito? Hindi pa nagbukang liwayway. Hindi pa yung araw. Yun yung oras ng Fajr. So, mula doon hanggang sa alas 12,
o alauna ng tanghali, yung duhur naman. So, marahil sa mga oras na yun makakagawa tayo ng kasalanan, makakapagsalita tayo ng hindi maganda sa kapwa natin, makakakita tayo ng mga hindi magaganda, makakagawa tayo ng kasalanan. So, isa yun sa kagandahan ng pagdarasal ng 5 beses ay nabubura yung ating mga kasalanan. Nagbubura ng ating mga kasalanan. Ang pangatlo ay yung tinatawag na zakah. Yung zakah, yung pagkakawang gawa, charity. Sa Islam, meron tayong pagkakawang gawa, merong tinatawag na zakah, na ito yung kada taon. Taunan ito na binibigay natin bilang panglinis o di kaya sa ating mga kayamanan. Kinakailangan meron tayong nagkakawang gawa. Nagkakawang gawa tayo na itong zakah na ito, inshallah mapag-aralan din natin ito sa kada taon nito, sa isang beses lang ito sa kada taon. Pero meron din anytime, yung tinatawag na sadaqah. Minsan yung mga amo natin, ng mga Arabo, nagbibigay sa atin anytime. Yun yung tinatawag na sadaqah. O tinatawag din nila na hadiah, gift. Ay part yun ng sadaqah. Part yun ng sadaqah. Anytime, pwede natin gawin yun. Kahit magkano, o hindi man pera. Kahit hindi pera, pwedeng gawin yun. Yung sadaqah na yun. Kahit na yung pag-smile mo lang sa kapwa mo na nagbigay ka ng saya, naramdaman niyang meron kagalakan, nagbigay ka ng kasayahan sa kanya, ay isa na yun na sadaqah. Kawang gawa na yun. Isa yun sa parte ng sadaqah. Tumulong ka sa kapwa mo na kahit hindi pinansyal, yung tulong na physical, isa yun sa kabilang yun sa tinatawag na sadaqah. O di kaya meron kang inalis na bagay sa daan na nakakasagabal sa mga tao, o di kaya sa mga sasakyan na dumadaan doon sa kalsada, inalis mo ito, isa yun sa sadaqah. Parte yun ng sadaqah. So, anytime yun. Pwede na lahat ng mga kagandahan, kabutihan na benepisyo yung iba. Is part ng sadaqah yun. So, yun yung pangatlo, yung zakah. Itong zakah na ito ay ang taunang kawang gawa, charity na binibigay natin. Sa bawat isang Muslim, ito ay napapag-aralan din natin inshallah sa FID. Ang pang-apat ay yung Sawm Ramadan, ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan, na tulad ng ginagawa natin ng mga Muslim, mga amo natin, mga Arabo, pag buwan ng Ramadan sila ay nag-aayuno. Nagpa-fasting sila na hindi sila kumakain, hindi sila umiinom. So, isa yun sa haligi ng Islam. Kabilang yun sa haligi ng Islam. Sinasagawa yan sa ika-9th month of Hijri calendar, yung Ramadan. Pero pag halimbawa, meron tayong mga dahilan na hindi natin kaya mag-ayuno at valid yung mga reason, ay pwede tayong exempted at meron tayong mga alternative na gagawin lamang. Meron tayong mga alternative na gagawin. Hindi ito, halimbawa, pag hindi natin kaya, isapilitan. Hindi. Pag reasonable yung natin, mayroon tayong dahilan na valid, ayon sa batas ng Islam, valid yung rason mo, pwede kang exempted at meron kang gagawin na alternative. Halimbawa, magpapakain ka na lang sa tao, magbibigay ka na lang ng fidya mo, ganun. So, pwedeng ganun. Pag halimbawa, hindi ka makakaya mag-ayuno. At pang-5 ay yung Hajj. Ang pagbisita sa Makkah para isagawa yung tinatawag na Hajj. Pagbisita sa Makkah, na doon sa Saudi Arabia. At ginagawa ito sa ika-12 ng buwan ng Hijri calendar. Pinakalas na month ng Hijri calendar ay yung
Dhul Hijjah. At doon isinasagawa sa buwan na yon ang Hajj, pagbisita doon sa Makkah sa Saudi Arabia. So yan pero ito kung sino lang yung makakaya. Pag hindi natin kaya, hindi naman ito pinipilit. Liman istata'a ilayhi sabila. Kung sino yung merong kakayahan na maggastos para mag-Hajj, ay pwede sa kanya ang isagawa ito. Pero pag wala tayong kakayahan, wala tayong panggastos, ay hindi obligado sa atin na mag-Hajj. So, yan yung 5. Yan yung 5 na haligi ng Islam. 5 pillars of Islam. So ito, kung titingnan natin, nakuha na natin na simple lang itong shahadatain. Nakuha na natin ito. At naintindihan natin sa puso natin, naintindihan natin itong shahadatain, ang pagsasaksi sa Allah na siya lamang ang karapat-dapat sambahin, wala nang iba, kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala lamang, at pagsasaksi kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya ang pinakahuling sugo. Ngayon, dito sa sala, dito tayo papasok sa sala muna, bago yung zakat. Etong sala na ito, merong 5 na pagdarasal. Bago tayo makapagdasal, ay merong mga kondisyon. Kinakailangan muna ng kondisyon. Bago natin may sagawa yung pagdarasal, merong mga kondisyon para tayo makapagdasal. So, ito yung gusto ko pag-usapan natin, yung mga kondisyon ng pagdarasal. Mga kondisyon ng pagdarasal, kasi ito ay napaka-importante. Mga kondisyon ng pagdarasal sa Islam. Okay? So, meron tayong 9 na kondisyon. Na kondisyon. Ano yung 9 na kondisyon na yon? Unang-una na kondisyon ng Islam sa pagdarasal ay yung tinatawag na al-Islam. Number 1 ay dapat Islam. Dapat ay Islam. Hindi pwede sa pagdarasal sa Islam, bago natin may sagawa yung pagdarasal, dapat ikaw ay Muslim. Dapat ikaw ay nakapasok sa Islam. Dapat ikaw ay isang Muslim. Ang relihiyon mo ay Islam. Hindi pwede na ikaw ay hindi Islam na magdarasal ka, hindi yung tatanggapin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi bakit? Hindi ka nakapasok muna dun sa unang haligi, yung shahadatain. Magshahadatain ka muna, magshahada ka muna, ikaw ay magsaksi na si Allah ang siyang tunay na Diyos na karapat-dapat sambahin, at si Propeta Muhammad ang siyang huling sugo, bago natin isagawa yung pagdarasal. Kaya pinakaunang-una, dapat ikaw ay Islam. Dapat ikaw ay isang Muslim. Ang pangalawa na kabilang sa mga kondisyon ng pagdarasal ay kinakailangan na ikaw ay nasa tamang pag-iisip. Okay? Tamang pag-iisip. Tamang pag-iisip. Sa tamang pag-iisip na ito, hindi pwede yung hindi pwede yung ano ba ito? Yung may problema sa pag-iisip. Hindi pwede. Hindi pwede na magsala o magdasal yung taong
Sinto-sinto, may problema sa utak, may problema sa pag-iisip. Hindi pwede 'yon. Hindi kaya yung buwang na tao, hindi pwede. So, unang-una, dapat siya ay Islam, nakapasok sa Islam, siya ay Muslim, at nasa tamang pag-iisip siya. Nasa tamang pag-iisip. Dahil kung yung taong wala sa tamang pag-iisip, hindi obligado sa kanya yung pagdarasal. Hindi obligado sa kanya ang pagdarasal. At ang pangatlo ay tamang gulang. Tamang gulang. Ibig sabihin tayo na nasa tamang gulang na, pinagutos sa atin ng pagdarasal, obligado sa atin ang magdasal ng 5 beses sa isang araw. Pero yung mga bata na wala pa sa tamang gulang, wala pa sila sa tamang gulang, ay ang ginagawa natin diyan ay tinitrain na sila. Sinasanay natin sila na magdasal ng 5 beses sa isang araw. Pero pag bata pa, hindi pa obligado sa kanila. Yung iba, sabi ng ating mga scholar, pag umabot yung edad nila na 15 years old, tsaka sila maging obligado. Yung iba naman, kapag sila ay dumating na sa sitwasyon na tinutubuan ng mga balahibo, tulad ng bigote o di kaya ay balbas o di kaya sa mga private part nila, isa na yun na sign na sila ay nasa tamang gulang na. Pag sa babae naman, pag sila ay nadatnan ng kanilang bisita sa kada buwan, isa na yun na sign na kung saan sila ay nasa tamang gulang na pwede na, obligado na sa kanila ang pagdarasal. Pero pag before pa nun, hindi pa sila na hindi pa dumating sa kanila ang tamang gulang, ay hindi pa obligado sa kanila yung pagdarasal. So, yun ang pangatlo, tamang gulang. Pero ang ginagawa natin sa mga bata ay tinitrain natin sila. Sinisikap natin na tinitrain natin sa pagdarasal. At yung pang-apat na kondisyon, ang pang-apat na kondisyon ay raf'ul hadath. Raf'ul hadath. Ang ibig sabihin nun ay ang pag-alis ng tinatawag na hadath. Ano ang ibig sabihin ng hadath? Pag-alis ng hadath. Ang hadath, meron itong tatlong klase. Tatlong klase yung hadath. Dalawang klase yung hadath. Dalawa. Paano ba ito? Teka muna. Paano po ba ito? Hindi na maitaas. Ilang klase yung hadas? Tatlong klase yung dalawang klase yung hadas. Yung hadas, ayun. Tatas na. Dalawang klase yung hadas. Unang klase ng hadas, ay ang hadath asghar. Okay. Yan yung unang klase ng hadath. Ang hadath asghar. Okay? Ang pangalawa ay ang hadath akbar. Yan. Ano yung tinatawag na hadath? Ang hadath ay kung ano man yung lumabas sa ating dalawang butas sa baba. Ibig sabihin yung ihi natin or yung hangin na lumalabas o di kaya yung tayo ay nagbabawas. Pag tayo ay pumasok sa palikuran, pag tayo nagbawas, yung lumabas doon, hangin man o yung laman, yung taig,
ay yun yung tinatawag na hadath. Pag nandun tayo sa sitwasyon na yun, na tayo ay nakaihi, nakatae tayo, o di kaya nakautot tayo, nandoon tayo sa tinatawag na hadath na asgar. Ha? Hadath asgar. Yun yung hadath asgar. Tandaan natin, dalawang klase yung hadath na dapat maalis tayo doon para tayo makapagdasal. Ialis muna natin yung hadath. Unang klase ng hadath ay hadath asgar. At ang dahilan nun, dahil sa tayo ay nakaihi, nakatayo, o di kaya ay nakautot. Ha? Yun ang dahilan ng hadath asgar. So ang solusyon nito, ang solusyon niya ay ang solusyon ng hadath asgar, ang solusyon hadath asgar ay pag-ablusyon. Pag-ablusyon o wudu. Ito yung ginagawa na nag-aablusyon tayo. Ha? Pag ang lumabas lang sa atin, ang nalagay sa ating sarili, nasa sitwasyon tayo na hadath asgar, ha? Nakaihi tayo, nakautot tayo, nakapagbawas tayo, ay ang solusyon lang natin doon para makapagdasal tayo, para tayo maging malinis, yung spiritually na malinis tayo para tayo makapagdasal ay mag-ablution lang tayo. Yun ang gamot niya. Ha? Pag nakapagwudu ka na at nakautot ka na naman, nakaihi ka na naman, ibig sabihin napasok ka na naman sa hadath asgar. So ang solusyon lang doon para makapagdasal ka, hindi ka pwede na magdasal na napapaloob ka sa hadath na asgar. Ha? O di kaya sa tinatawag na hadath. Yung dalawa na yan na hadath. Hindi ka pwede magdasal, hindi pwede magdasal na hindi ka magiging spiritually clean, na dapat malinis ka. At saka physical na dapat malinis ka. Malinis tayo, spiritually at saka physical, na malinis tayo bago tayo pumunta sa pagdarasal. So tayo ay nag-aablusyon, pag tayo ay napasok sa hadath na asgar, nabanggit natin kung ano yung mga dahilan, at ang solusyon niya ay ang pagwudu, pag-aablusyon. Bago tayo magdarasal, tayo ay naghuhugas, mula sa tinatawag na wudu, naghuhugasan natin ang kamay natin, yung bunganga natin, yung ilong natin, yung mukha natin, yung kamay natin, hanggang sa ating siko, hanggang ang ulo natin, hinugasan natin yan hanggang ang paa natin. Makukuha rin natin yan, yung paano yung way ng paghuhudu, tamang paghuhudu, inshallah. Step by step lang tayo. So ito, nasa sala na tayo. Nasa kondisyon pa lang tayo. Ang next na nito ay yung paghuhudu, tapos papasok tayo sa tunay, sa topic na sala na, inshallah. So, ito yung klase ng hadath asgar. Ang dahilan niya ay yung lumabas sa dalawang butas natin sa baba, at yun ang pinaka-main, yun ang pinaka-main na dahil reason. At ang solusyon niya ay ang pag-aablusyon, pag-wudu. Ngayon naman, yung pangalawang klase ng hadath ay hadath na akbar. Yung asgar, ibig sabihin maliit, maliit lang na hadath. Nabanggit natin ang reason at sa solusyon niya. Maliit na hadath. Ito naman hadath akbar, malaki na hadath. Malaki na hadath. Ibig sabihin, malaki siya na hadath. Ang reason niya ay yung tinatawag na junub. Reason niya, dahilan ng junub. Ano ang ibig sabihin ng junub? Ang junub ay yung nilabasan tayo ng similya. Halimbawa, pag tayo ay nakipagtalik, at nilabasan tayo, o di kaya ginamit natin yung asawa natin, tayo ay nakipagtalik, so yung nilabasan tayo, yun yung nasa lagay tayo ng junub. Yun yung malaki na hadath. Malaki na hadath. Yun yung tinatawag na junub. So,
ang gamot nito, ito yung pinaka-main na dahilan niya. Yung hadath akbar ay dahilan ng junub. Ano yun? Yung halimbawa, nalabasan tayo ng ating mga similya. So, nasa lagay tayo ng junub, hindi tayo pwedeng magdasal nun. Kinakailangan maging malinis tayo. Ha? Kinakailangan maging malinis tayo spiritually at saka physically. So, ano ang gamot doon? Ang gamot niya ay ang pagligo. Pagligo sa junub. Meron itong mga pamamaraan, pagligo sa junub. Merong way na pagligo. Tayo ay naliligo sa pamamaraan na naliligo sa junub. Mapapag-aralan din natin yan inshallah. So, ang pagligo sa junub, yun yung way para makapagdasal tayo. Kapag nandun tayo sa sitwasyon na yun, yung mga nabanggit natin kanina, pag nandun tayo sa sitwasyon na yun, kinakailangan muna natin maligo. Pag tayo dumating yung oras ng pagdarasal, kailangan natin maligo sa junub para tayo makapagdasal. Pag halimbawa dun sa maliit lang na hadas, ay kinakailangan lang natin mag-ablusyon, mag-wudu. Pero pag halimbawa, nasa sitwasyon tayo na hadath akbar, malaki na hadath, na junub tayo, kinakailangan maligo tayo sa junub. So para maging malinis tayo at para makapagdasal tayo. So, yun yung pang-apat na ba tayo na ano? Pang-apat na kondisyon ng pagdarasal sa Islam. Tinatawag yung kondisyon na shurut. Shurutus sala, mga kondisyon ng pagdarasal ay tandaan ninyo, siyam. Siyam. At nasa pang-apat na tayo, yung pang-apat, yung pag-alis ng hadath. Nabanggit natin ang hadath, na-explain natin ng maayos, yung dalawang klase ng hadath. Ngayon, nasa pang-lima na tayo, inshallah. Nasa pang-lima na tayo, yung tinatawag na pag-alis ng najis. Pag-alis ng dumi. Yun yung najis, dumi. Kinakailangan walang dumi sa ating mga damit. Hindi pwede natin ipagdasal yung mga damit natin kahit sa katawan natin na meron tayong mga, halimbawa yung damit mo natalsikan ng dumi tulad ng tai, tulad ng ihi, hindi pwede yun na ipagdasal natin. Kasi dapat sa pagdarasal sa Islam, pinagutos ang maging malinis. Lalo-lalo na pag tayo ay magdasal. Harap tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala sa dakilang Diyos na tagapaglikha para sambahin siya. Kinakailangan tayo ay malinis. Kinakailangan tayo ay malinis. So, yun ang panglima, pag-alis ng dumi. Alisin natin yung dumi, kung ano man yung mga dumi na nakadikit sa ating mga katawan o sa ating mga damit. Tulad ng tai, ano pang mga klase, dugo, mga madudumi, isa yon sa mga kabilang sa mga najis. So, pang-anim ay ang pagtakip ng aura. Meron na lang tayong 5 minutes. Pagtakip ng aura. Ano ibig sabihin ng aura? Yung masilang bahagi ng ating mga katawan. Hindi pwede na magdasal tayo na nakaubad tayo o di kaya nakikita yung mga masiselang bahagi ng katawan natin. Hindi pwede yun. Nararapat na kabilang sa kondisyon ng pagdarasal ay ang pagtakip ng aura. Yung aura ng kalalakihan mula sa kanyang puso hanggang sa baba ng tuhod. Kailangan matakpan yung tuhod. Matakpan din yung pusod. Sa babae naman ay lahat ng kanyang katawan, except lang sa mukha at ang palad, yung kamay niya. Lahat, kinakailangan natakpan yung buhok niya lahat. Except lang sa kanyang mukha. Hindi, sa ating mga ulama, sa mga scholar ay hindi napapabilang yung mukha sa aura. So, kinakailangan natatakpan yung aura natin. Inshallah, magkakaroon tayo ng maraming discussion about dito. Inshallah. Sa mga susunod na oras natin. Ang oras natin ay talagang konti na lang. Tapusin na lang natin yung siyam na kondisyon ng pagdarasal. Ang 7 ay kinakailangan ay pagpasok ng oras ng pagdarasal. Ang pagdarasal sa Islam, mayroong mga oras ito.
tulad ng Fajar, Duhur, Asar, Maghrib, Isha, meron itong mga kanya-kanyang mga oras. At nararapat ay napasok, no? Nakapasok yung oras bago tayo magdasal. Hindi pwede na wala pa yung oras ay nagdasal na tayo. Hindi pwede yun. Ha? Hindi pwede yun. Meron mga usapin na about dyan, pag halimbawa tayo ay mga travelers, pwede natin i-combine, i-combine yung dalawang prayer. Pero kinakailangan makapasok yung isang prayer doon sa tamang oras niya. Nakapasok na sa oras. Na matatapik din natin yan, inshallah. So ito tandaan nyo, bawat oras, bawat prayer, bawat pagdarasal ay mayroong tamang oras. So dapat napasok tayo sa oras bago tayo magdasal. Isa yun sa mga kondisyon. Pag hindi pa pumasok yung oras, hindi pwede tayo magdasal. Kinakailangan pumasok tayo sa oras. Okay? Ang pangwalo, ay ang pagharap sa kibla. Pagharap sa kibla. I-take note ninyo ito pero may record din ako inshallah. Naka-record itong inshallah. Pagharap sa kibla. Yung pagharap sa kibla, ito yung umaharap lahat ng mga Muslim, lahat ng mga moske, masjid, lahat ng bahay dasalan na masjid, nakaharap lahat yan sa kibla, doon sa Makkah. Doon tayo naghaharap, yung direction natin ng pagdarasal, dapat tayo ay nakaharap sa kibla. Doon ang kibla natin ay ibig sabihin ng kibla, direction ng pagdarasal. Doon sa Makkah, yun yung kibla natin, doon tayo nakaharap. Lahat ng Muslim sa mundo. Kahit saan lugar, mapa Pilipinas ka man, mapa Indonesia, Malaysia, Brunei, lahat ng country sa buong mundo, pag nagdarasal ang isang Muslim, sa bawat lugar na iyon, lahat sila ay nakaharap doon sa Kaaba, doon sa kibla. Kaya ganun kaganda ang Islam. Hindi katulad ng ibang pagdarasal na kahit saan lang nakaharap. Sa Islam, merong sistema. Kinakailangan lahat ng pagdarasal sa Islam, lahat ng mga Muslim doon lamang nakaharap sa kibla. Doon tayo nakaharap. So yun yung pangwalo. Ang pangsiyam ay yung tinatawag na intensyon. Yung intensyon. Intensyon o dalisay na intensyon. Dalisay na intensyon. So kinakailangan, pinaka-importante yung pangsiyam, ay meron tayong dalisay na intensyon na ginagawa natin yung pagdarasal na ito para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Meron tayong intensyon na tayo nagdarasal. Magdarasal tayo, nandun yung intensyon natin sa pagdarasal at ginagawa natin itong pagdarasal na ito para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Para sa Allah lamang. Ginagawa natin ang pagdarasal na yan ay para sa kay Allah lamang, wala nang iba. So, kinakailangan yung puso natin, kailangan dalisay yan. Nasa tamang intensyon. Hindi tayo nagdarasal dahil nakikita lang tayo ng amo natin, hindi tayo nagdarasal dahil nakikita tayo ni ano o kung sino man. Wala. Ang dahilan ng pagdarasal natin, pag isinasagawa na natin yung pagdarasal, ay sa Allah subhanahu wa ta'ala. Siya yung dahilan ng ating pagdarasal. Kinakailangan na maging dalisay yung intensyon natin dyan. Kinakailangan dalisay yung intensyon natin. At meron tayong intensyon na tayo ay magdarasal. Magdarasal tayo, ang gawain yan ay ang puso natin. Dito yan sa puso. Dito yan sa puso. Hindi na yan binabanggit. Ang magawain ng intensyon, yung niya, ang intensyon, ang gumagawa niyan ay ang mga puso natin. So, ito yung siyam na kondisyon ng pagdarasal. Inshallah, hanggang dito na lamang siguro tayo. Oras natin, 1 minute na lang. Papaalam ako sa inyo sa next na Wednesday naman, inshallah. Shukran sa inyong lahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Send ko lang yung video para ma-review ninyo, inshallah. Shukran sa inyong lahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.